Tawag sa pagsamba. Matatagpuan sa awit 78 verses 1 to 4. Ganito po ang sinasabi. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya't ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinasaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming sasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Ayan, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning po. Tayo po ay kamustahin po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya, sa likod, sa harap. Ayan, habang inaawit natin yung kaibigan, kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik malat na niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagaya at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik magat na niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagaya at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik magat na niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik magat na tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik magat na niya tayong gising. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat.
Today is your day with God. I mean, hindi lang naman ngayong linggo, pero dapat araw-araw. So ngayong araw po, gusto ko kausapin niyo si God, tapos sabihin niyo sa Kanya, Lord, ang daming nangyari noong mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, nakaraang taon, pero nandito ako ngayon, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Kasi walang kahit na sino at ano na makakapagpahiwalay sa akin sa iyo. Amen po ba doon? Amen. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faithful tomorrow I can go. So revive me, Lord, trick the flame, and I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and go here with Christ, so firm on His promise I'll stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Say, I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Amen. Ayan. Ipikit po natin ang ating mga mata at sabay-sabay na manalangin. Lord,
Maraming salamat po sa araw na ito. At muli, nandito kami ngayon sa kabila ng mga araw, Lord, na hindi naging okay para sa bawat isa sa amin, Lord. Hindi naging hadlang ang kahit na ano, Lord, para hindi kami magpunta dito at sambahin ka. Ngayong buwan ay pinagdiriwang namin ang Thanksgiving month. At araw-araw, Lord, alam mo na magpapasalamat kami sa iyo. Kasi lahat ng kailangan namin sa buhay, kailangan namin sa pang-araw-araw, Lord, provide mo. Palagi kaming nagpapasalamat, Lord, kasi kahit na ang daming challenges sa buhay namin, lahat yun nalalagpasan namin dahil sa iyo, Lord. Dahil ganun kakabuti, Panginoon. Lord, nandito kami ngayon para magpuri sa iyo, Lord God, kasi ganun ka namin kamahal. At alam namin, Lord, na hindi kami deserving sa kahit na anong pagmamahal, pero palagi mo kami binibigyan nun, Panginoon. Palagi mo kami pinapatawad, Panginoon. Alam namin, Lord, na maraming beses kami nagkulang, pero palagi mo rin pinapaalala sa amin kung gaano kami kamahal-mahal. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, and here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created, all for our sake became full. So here we are to worship. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. But I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see
again. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen and amen. Kadaasan, witin ang kanyang pagmamahal. Siya'y tanggulan sa lahat ng araw at sa kaluluwa'y kapahingahan. Itanyag ang biyaya niya't lakas, balabal niya kayang liwanag. Sasakyan niya ang kulog at kidlat, dilim ay bagyo, kanya ring landas. Ang hilik niyang di masiwalat, dala ng hangin at ng liwanag. Umaagos na mula sa itaas, taglay ang hamog at ulang banayad. Kami alabok na iyong likha, sa iyo lamang magtitiwala. Gaano ang tibay ng iyong awa, aming manunubos at manglilikha. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami ay muli mong pinagtipon-tipon sa bahay-sambahan na ito upang ikaw ay sambahin at papurihan. Panginoon, salamat po sa buong magdamag ng kapahingahan at pag-iingat sa amin at sa aming muling paggising sa umagang ito. Hiling po namin, Panginoon, at hinihingi po namin ng kapatawaran ang mga kasalanan ng amin pong nagawa at nawa po kami ay maging karapat-dapat ngayong umaga sa aming pagsamba.
Hiling po namin, Panginoon, na kayo ang siyang manguna sa amin sa kalagitnaan naming pagsamba at dinadalangin din po namin na kayo ang pumatnubay at gumabay sa maghapong gawain. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kaming maipamuhay kung ano man ang aming naririnig na mensahe na galing sa iyo. Ikaw po ang siyang tumulong sa amin upang ito ay ipamuhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain. Kami may sala, kay patawarin, pagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ngunit hindi ko ibig na kayo mga kapatid ay hindi makaalam patungkol sa mga natutulog upang huwag kayong madalamhati na tulad ng mga iba na walang pag-asa. Ito'y sapagkat kung naniniwala tayo na si Kristo ay namatay at ang bagong muli, gayon din naman ang mga matutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Ito ay sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay at nananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may sisigaw na utos na may tinig na pinong anghel at mga trompeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Tayo pong lahat. Kaya palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ni Josue, Kabanata 24, talata 1 hanggang 3 at susundan ng 14 hanggang 25. Ganito ang sinasabi. Tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap kay Yahweh. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tark, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan.
Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaang iyon at dinala ko siya at pinapatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sa Kabanata 14 hanggang 25, ganito po ang sinasabi. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayon maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ang ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maligtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupang ito ang mga Amoreo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod, siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh, sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapopuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya paghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta't kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 25, verse 1 to 13. Ganito po ang sinasabi, ang talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng kating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Tugon naman ang matatalino.
Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. At sa huli, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man lang. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Amen. Nasa dako po tayo ng pasasalamat sa Diyos. Inaanyayahan po ang lahat na dalhin sa harapan ang kanilang handog ng pasasalamat. Sige po, tayong lahat ay tumayo at pag-pray po natin ang mga offering na ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito ay pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagtatapat sa bawat isa sa amin. Sa loob ng taong ito, napakaraming mga trials, mga obstacle ang aming naranasan. Ngunit damang-dama namin ang iyong presensya, ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Kaya sa pamamagitan ng mga kaloob na ito ay ibinabalik namin sa iyo ang aming papuri at pasasalamat. Nawa patuloy mong pagpalain ang mga kaloob na ito at patuloy na maranasan ng iyong mga anak ang kabutihan at ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po, choir, sa mensahe ng awit. Good morning po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at muli narito tayo sa kanyang tahanan upang patuloy na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating Thanksgiving month at sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, napakarami pa rin nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga na damang-dama natin yung kabutihan at yung katapatan ng Diyos. Hindi man tayo exempted sa mga trial, sa mga pagsubok, sa mga sakit at karamdaman. Nararamdaman pa rin nating mahal na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo kailanman iniwan at hindi tayo kailanman pinababayaan dahil kasama natin ang Diyos. Tayo po ay manalangin para sa ating pag-umpisa. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na dakila at tapat at never mo kaming iniwan at pinabayaan. Kaya naman sa mga oras na ito, bayaan mo na muli kaming makinig ng iyong mga dakilang salita. Itago niyo po ang inyong abang lingkod sa iyong harapan at nawa ang makita, ang marinig ay ikaw at ang lalabas sa aking mga labi ay tanging magbubuhat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, ang mensahe ng Panginoon na ating pagsasalu-saluhan sa umagang ito ay makikita natin sa Matthew 25, verse 1 to 13. Ang talinhaga ng 10 dalaga, di ba? Panahon ng paghahanda. So, ayan po, handa ka na ba? So, ano ba yung pinaghahandaan natin sa mga oras na ito? Paano ba tayo naghahanda? At ano yung dapat makita sa bawat isa sa atin? Kung ating babalikan ang ating binasa sa Matthew 25, verse 1 to 13, muling nagturo si Jesus ng isang talinhaga kung paano makakapasok sa kaharian ng langit. Ang talinhagang ito ay tumutukoy sa second coming ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Dito ang lalaking ikakasal ay walang iba kundi si Jesus. Ang 10 dalaga ay kumakatawan sa mga Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Noong panahon ni Jesus, ang kaugalian sa mga kasalang Hudyo na susunduin sa lalaking ikakasalang kasintahang babae sa bahay nito, sa okasyong iyon ay mayroong handaan at kasiyahan. Sasalubungin ng lalaki ng mga abay ang kasintahang babae. Kapag dumating siya sa gabi, nangangailangan ng ilaw ang mga abay. May 2 uri ng tao sa ating, may 2 uri ng mga taong naghihintay sa ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ayon dito sa talinhaga, isang matalino at ang isa ay mangmang. So tingnan po natin next slide. So nakita natin yung 10 dalaga na naghihintay sa ikakasal na kung saan ito ay kumakatawan sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan. So yung 5 ay maningning yung kanilang ilawan at yung 5 naman ay namatay, naubusan siya ng langis. So anong kumakatawan nito mga kapatid? Ito ay kumakatawan sa mga Kristiyano
mga tao na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At dito sa ating binasa sa kanyang talinhaga, merong tinatawag na matalino at merong tinatawag na mangmang. So ano makikita natin sa mga taong matatalino? Sila yung mga nakikinig at nagsasagawa sa aral ng Diyos. May nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at batid niya na kapag sa bato niya ito inilagay, magkakaroon ito ng matibay na pundasyon kahit na anumang bagyo ang dumating at siya ay nananatiling nakatayo. So next slide po. So ang sabi dito, yung mga nakikinig daw at nagsasagawa na mga itinuturo ng ating Panginoon ay tulad sa isang tao na matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. Dumating man yung mga matitinding pagsubok, dumating man yung mga mabibigat na trials, siya ay nananatiling nakatayo sapagkat ang kanyang pundasyon, ang kanyang pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So dahil nga alam natin na hindi tayo exempted sa mga ganitong sitwasyon, kanino dapat nakasalig ang ating pananampalataya? Ito ay walang iba kundi sa ating Panginoon, na siyang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng tatag sa ating pananampalataya. Na sakali mang anumang matitinding mga trials, anumang mabibigat na pagsubok, kung ang ating buhay ay nakasalig kay Kristo, hinding-hindi tayo babagsak. Katulad ng nangyayari sa ating minamahal na iglesia, diba, ang United Methodist Church. Alam naman natin na sa kasalukuyan, ito ay dumadanas sa matinding pagsubok. Diba, marahil lang iba sa inyo ay nabasa na ang mga kapahayagan. Pero kinakailangan nandoon yung pananatili natin sa tunay na Diyos, sa ating Panginoon, at sama-sama tayong ma-overcome natin ang mga pagsubok na ito. Ano naman ang makikita natin sa taong mangmang? Patay sa talinhaga. Sila'y nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi nila ito isinasagawa sa kanilang buhay. So sayang ang kanilang ginagawang paglilingkod. Ang mga taong ito ay ang nagtayo ng bahay tulad sa buhanginan, na kung saan dumating ang malakas na bagyo, ang kanilang bahay ay nabuwal at bumagsak at nawasak. Balikan natin ang talinhaga. Walang laman ang ilawan ng mga mangmang. Ano pong ibig sabihin ng ilawan? Ito ay kumakatawan sa banal na Espiritu na kung saan ito ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Katulad tayo ng kanyang mga alagad nung kanyang pagkamatay na kung saan sila ay takot na takot, sila ay nangangamba, sila ay balisa, subalit sa araw ng Pentecost, nung ipinagkaloob sa kanila ang banal na Espiritu ng Panginoon, sila ay lumakas, tumapang, at nabuhay at nakapagpahayag ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid,
ang ating mga ilawan o yung tinatawag nating spiritual life. Yung 5 dalaga, hindi sila handang sumalubong kay Jesus. Hindi nila tunay na kilala ang ating Panginoon sapagkat hindi naman nila pinararangalan ang Diyos sa kanilang buhay. Sige po, next slide. Unless you are born again, you can see the kingdom of God. So ito yung tinatawag na spiritual birth. Na kung saan, sabi doon sa John, maliban na ang tao ay maipanganak na muli, diba hindi niya masusumpungan o maunawaan yung salita ng Diyos. So nung tayo ay nasumpungan natin yung salita ng Panginoon, tayo ay ipinanganak na muli sa Espiritu. At dahil doon, nabuksan yung ating spiritual eyes. Kaya naman, nauunawaan natin yung salita ng ating Panginoon. Sino pa po ba yung nakakaalala sa kanyang spiritual birth? So ang ating founder na si John Wesley ay naramdaman niya yung tinatawag na heartwarming experience noong May 24, 1738, Wednesday, sa kalye ng Aldersgate. At mula noon ay naging powerful yung kanyang buhay. Siya ay nakita niya yung kanyang sarili na nakakulong lamang sa Anglican Church. Subalit nung nakilala niya yung Panginoon, nagkaroon siya ng tapang, ng lakas ng loob upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng uri ng tao. By the power of the Holy Spirit, masisindihan yung ating mga ilawan at tayo ay magiging ilaw ng sanglibutan. Matthew chapter 5 verse 14. Diba sa pamamagitan ng ating mga patotoo, sa pamamagitan ng ating mga buhay, mai-inspire yung mga tao. Diba? Na dati tayo ay hypocrite, ngayon hindi na dahil si Kristo na yung nakikita sa bawat isa sa atin, nasa atin na yung tinatawag na the fruit of the Holy Spirit. Sige po, next slide. Diba, nasa atin na yung tinatawag na the fruit of the Holy Spirit. Na nandun na sa atin yung love, nandun na sa atin yung joy, yung peace, yung patient, yung kindness, yung faithfulness, yung humility, at yung self-control. Galatia chapter 5, verse 22. So mga kapatid, ito na yung dapat na nakikita sa bawat isa sa atin bilang mga nakakilala sa ating Panginoon. Ano pa ang nangyari sa talinhaga nang dumating ang lalaking ikakasal, natuklasan ng mga mangmang na dalaga na walang langis ang kanilang ilawan? Kaya kinausap nila ang 5 na matatalinong babae na sila ibigyan kahit kaunti. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ang ginawa ng matalinong babae? Hindi sila binigyan ng langis. So merong spiritual lesson na tayo na mapupulot dito. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay direktang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang biyaya ng kaligtasan na mula sa ating Panginoon. At hindi natin ito pwedeng maipahiram. Bawat isa sa atin ay haharap sa ating Panginoon sa araw na iyon at hindi tayo maaring humingi ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang. Hindi natin pwedeng sabihin,
Kristiyano yung aking ina, yung aking ama. Naglingkod yung aking pamilya sa Diyos. So, meron tayong kanya-kanyang explanation sa harap ng ating Panginoon. At ang 5 hangal na babae ay pumunta sa tindahan upang bumili ng langis. Subalit nang makabalik na sila, ay sarado na at nakapasok na yung 5 matatalino. At sabi doon, hindi ko kayo nakikilala. Mga kapatid, naligtas ang 5 matatalino. Hindi sila naligtas dahil sila ay perpekto. Di ba? Nung dumating yung lalaking ikakasal, sila ay natutulog. Amen po ba? Hindi tinitingnan ng Panginoon yung ating kalagayan. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung ating kakulangan. Ang tinitingnan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung tamang relasyon natin sa Kanya. Kahit meron tayong mga shortcoming, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon, ng bawat isa sa atin o lahat tayo ay magtamo ng kaligtasan buhat sa Kanya. Sige po, next slide. So ayan, yung 5 babae na matatalino. Sila ay nakapasok doon sa kasalan. Ano ang challenge sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa umagang ito ng mensahe ng Panginoon? Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang maging tagapaghintay na lamang sa pagkilos ng Diyos. Sa ating kapaligiran o kaya ng pagdating ng ating Panginoon, tayo ay tinawag upang manguna sa pagbabago ng daigdig. Tayo ay tinawag upang manguna sa pagbabago ng daigdig. Mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, ito ay magaganap kung ang bawat Kristiyano ay magsisilbing ilaw o halimbawa ni Kristo nung siya ay narito sa lupa. At sa huli, last slide tayo, ay yung tinatawag na liwanag sa kadiliman. Nawa yung ating buhay ay magsilbing tanglaw, magsilbing ilaw, magsilbing inspirasyon, magsilbing kalakasan, magsilbing patotoo. Diba? Obserbahan natin ang ating kapaligiran. Very stressful, di ba? Nakakapanghina, nakakapanglumo. Pero dahil tayo ay mayroong langis, dahil tayo ay may banal na espiritu, tayo yung gagamitin ng Panginoon upang yung mga tao na nanghihina, yung mga tao na nawawala ng pag-asa, yung mga tao na hindi alam kung ano ang kanilang gagawin, tayo ay magbibigay ng kalakasan sa mundong ito. At yung ating paglilingkod sa Panginoon ay nagpapatunay ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Amen po ba? Dahil napakabuti ng Diyos, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, dahil tapat ang Diyos, hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pinabayaan. Matatapos na yung 2023, sinong mag-aakala na eto pa rin tayo, malakas tayo. Amen po ba? Kaya naman, pasalamatan natin ang Panginoon sa patuloy na paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay nagpapatunay ng pagpapasalamat sa Kanya.
Nawa, patuloy nating ibigay ang ating buhay sa Kanya, maging tanglaw tayo ng mundong ito habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, malinaw po ang iyong mensahe sa umagang ito na kami ay tumulad sa 5 matatalinong dalaga na laging nakahanda, laging nakasindi ang aming ilawan at higit sa lahat, hindi nauubusan ng aming langis. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na nakasindi ang aming ilawan at magsilbing ilaw at kalakasan ng sanglibutang ito. Gamitin mo kami mightily at patuloy na magliwanag ang aming mga buhay, maging ehemplo, maging magandang halimbawa sa mga tao upang sila man ay makakilala at mailapit sa iyong banal na paanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ngayon po ay gagawin po natin ang pasasalamat sa bawat pamilya ng ating iglesia na kung saan nagsisilbing ehemplo at nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin. Katulad po ng ating nabanggit kanina o nabasa kanina sa ating first reading, sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kaya pasalamatan natin yung mga pamilya na naglilingkod sa ating iglesia at atin silang ipapanalangin at ilalapit sa ating Panginoon. So narito po yung mga family ng ating church na babasahin ko po at pagkatapos ay ipagpe-pray po natin sila bilang tanda ng pasasalamat sa bawat pamilya ng ating iglesia. So narito po, babasahin ko po, Abraham Ernesto family, Belunta Jean family, Tolentino Josie family, Abraham Ricardo family, Tabernila Roberto family, Mariano Elmer family, Litaw Amalia family, Motibo Ramon family, Uy Julius, Uy Adolpa family, Uy Roberto family, Uy Proylan family, Uy Esten family, Esteban Vicky family, Borbe Teresita family, Armas Rossi family, Penino Benjamin family, Penino Cristobal family, Penino Mac family, Galinate Eli family, Sadsad Eliseo family, Ralph Real family, Rabida Jesacel family, Flores Chong Olermo family, Peñapor family, Camposano May family, Robas family, Carlos Conrado family, Pascual Jojo family, Castro Roberto family, Castro Julie family, Harold
Sister family. Mamaril Ariel family. Sister Alexander family. Santos Richard family. Pascual Joel III family. Calaguas Armando family. Pereras Jonathan family. Monray Delia Danyo Nati Abidanyo Cora Graho Banji Graho Jonathan Dumka Jonalyn Dumka Joshua Nagit Jennifer Abendaño Joel Flores LB family Salazar family Noemi Garcia and family Fernandez Rolly family Datuin family Monterde Esther family Monterde Rodel family Mami Dalisay Valerie Dalisay J.A. family Dalisay Alexis family Dalisay Mary Ann family Dalisay Angelo family Santelian Elizabeth family Aisa Eduardo and family Bernardino James Sister Benjamin family Sadsa Jerwin family Santa Maria Corazon Capindo Loren and family Labarete Celi and family Manahan Flor and family Macud William family Tolentino JL Leonor family. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bawat pamilya na nirepresentative ng bawat isa. Tayo po ay tumayo. Pag-pray po natin sila. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil nabanggit namin ang bawat pamilya na bumubuo sa CUMC family. Salamat po sa mga pamilyang ito na nagpapatunay kung gaano kakatapat kadakila sa bawat isa sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa mga pamilyang ito na kung saan ipinapakita mo ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Patuloy ko pong itinataas sa iyo ang lahat ng pamilyang ito. I-bless niyo po ang bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa. At ikaw po ang maghari sa bawat isa sa kanila. At anumang mga obstacle, anumang mga trials ang dumating sa pamilyang ito, nawa panatilihin mo silang buo, masigla, at higit sa lahat, ikaw ang naghahari sa bawat pamilya. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kami ay isang pamilya at lahat kami ay nagkakaisa, nagmamahalan sa tulong mo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa bawat mga pamilyang ito na nire-represent ng ating iglesia. Atin po ngayong gagawin ang ating paghahandog ng ikapo, pangako, seed at pasasalamat. Naninihan po ang lahat na pumunta sa harapan para sa paghahandog.
Sige po, akin po natin ang tugon. Ng mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Minsan pa, Panginoon, narito po ang aming mga handog bilang tanda ng aming patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mga biyaya. Kaya naman, sa pamamagitan nito, maipagkaloob namin ang aming kaloob para sa iyo. Gamitin niyo po ito para sa mas lalo pang ikalalawak ng iglesia mo dito sa Sangandaam. At i-bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nagkakaloob nito. Sa mga hindi makayana makapagkaloob tulad nito, bayaan mo po ang kanilang buhay, ang kanilang panahon, ang kanilang oras, ang ipagkaloob nila. At pagpalain mo rin sila upang makabahagi rin po sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat, Living for Jesus. Tanging kay Kristo ang aking buhay, siya ang sa akin umapatnubay, buong pag-ibig na maglilingkod, dahil nais kong siya'y bigyang lugod. O Kristong mananakop, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Tanging kay Kristo may kaligtasan, ang aking salay kanyang pinasan. Kaya't pagtawag niya'y diringgin, ang bawat utos niya'y susundin. O Kristong mananakop, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Tanging kay Kristo ipaglilingkod, aking buhay hanggang matapos. Lahat ng hirap handang tiisin, saan mang dako ako ay dalhin. O Kristong mananakop, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin,
ikaw ay namatay, ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman, ako ay sa iyo. Kung sino naman po may mga panalangin ng kanilang puso na nais idulog sa harapan, inaanyayahan ko po kayo, tayo manalangin. Tunay nga, Panginoon, na kaya po kami naririto sa lupa ay upang maglingkod at sumunod sa iyo. Kaya tulungan mo kami na makapaglingkod sa iyo ng may katapatan, katulad ng aming inawit, na kung saan ikaw ang Diyos na patuloy naming pararangalan sa aming mga buhay, upang matulad kami doon sa 5 dalaga na nakahanda, nakasindi ang kanilang ilawan, at sa pagbabalik ng lalaking ikakasal ay nakapasok sa kasalan. Alam namin, Panginoon, na hindi po yon madaling gawin. Kinakailangan namin ng tulong mo upang ang aming mga ilawan ay magsilbing ilaw ng sanglibutan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, increase ang aming pananampalataya upang makasunod kami sa iyo ang naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na naririto, especially yung mga nakaluhod sa harapan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Marahil ang iba sa kanila ay pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Yung iba ay nagpapasalamat dahil tapat kang Diyos na tumawag sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong hindi nagmamaliw na kabutihan sa bawat isa sa amin. Na bagamat hindi kami exempted sa mga karamdaman, lagi kang nariyan, Panginoon, at ipinapakita mo po ang iyong dakilang katapatan. Pinagpipray ko rin, Panginoon, sa iyo, mga kapatid namin, na dumaranas ng mga karamdaman, Panginoon. Tulad po ni Tito Rene Dalisay, Ate Babes, at iba pang mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman. Ikaw ang magpagaling sa kanila, dakilang Diyos. Ibaba mo po ang iyong kapangyarihan sa kanila, at ikaw ang patuloy na humipo sa bawat isa sa kanila upang mapatunayang tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa kanila. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa aming mga kapatid kong may istorya ng karamdaman, may istorya rin po ng kagalingan. Salamat po sa pagpapagaling mo kay Ate Jen. Kasama namin ngayon si Ate May, dakilang Diyos, Ate Josie, Tatay Eli, at ang iba pang iyong mga anak na dinulutan mo ng kagalingan, sila Ate Pi, Panginoon, at ang iba pang mga anak mo dinulutan mo ng kagalingan at ipinakita mong tapat kang Diyos na never kaming pinabayaan. Kaya sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Kulang po ang mga salita at ang mga papuri upang itaas ang iyong dakilang pangalan. At I know and I pray na hindi ka patapos na i-bless ang Crossroad United Methodist Church. Marami ka pa pong gagawin sa bawat isa sa amin. Marami ka pang maipapakitang mga himala na never naming maisip na mangyayari sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo kaming makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. Patuloy ko pong pinagpipray ang iyong iglesia dito sa CMC family. Patuloy niyo po kaming palakasin ang iyong banal na espiritu. Ang aming mga ilawan ay patuloy mong pag-alabin, Panginoon, pagningasin mo
upang kami ay magsilbing ilaw sa sanglibutan, maging ehemplo yung aming mga buhay, at maraming ma-inspire at maraming tao ang makakilala sa iyo. Nagpipray ko rin po sa iyo ang kabuuan ng konseho sa panguna ni Kuya Gin, ang bawat lay organization, ang lahat ng mga kapatid na nais sa ibayong dagat, malayo man sila ay hindi sila nawawaglit sa aming mga panalangin. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang mga birthday. Sa November 14, kapatid na Rora Santa Maria. 14, kapatid na Julian Dumka. Sa 15, kapatid na Alan Carlos. Sa November 15, Kuya Budin. At sa November 18, ang aming kapatid na Edgar Ainsa. At salamat din sa magagandang bulaklak na pinagkaloob ng Alisay family sa pag-aalaala sa kaarawan ng daddy ni Ate P at ng patuloy na kagalingan ni Lola Valerie. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray po namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makapamuhay ng maayos. At ganoon din ang bawat iglesia, maramdaman nawa ng community na kami nga ay mga lingkod at mga anak mo. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga bata na nag-aaral, tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ang mga kapatid namin na pumapasok sa tanggapan, opisina, paaralan na kanilang kinabibilangan, bigyan niyo po sila ng lakas. At ganoon din po sa mga kapatid namin na may mga negosyo, patuloy niyo po itong pagpalain at palaguin sa tulong mo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang mga workers, ang mga deaconesses, ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang United Methodist Church, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. Tunay nga na napakarami naming may dapat ipagpasalamat sa iyo. Kaya hindi kami titigil na patuloy na magpupuri at magpapasalamat at gagawin ang nais mo sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng mga nagsiganap sa umagang ito. Pagpalain niyo po sila at nawa patuloy na maging masaya sa kanilang ginagawang paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling estropa. Tanging kay Kristo ang aking buhay hanggang matapos ang paglalakbay. Napapahamak na kaluluwa, ilalapit ko sa paanan niya. O Kristong mananakop, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Amen. Brothers and sisters, Crossroad United Methodist Church family, FP friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon.
Salamat po sa ating lahat. Tinatawagan po ang sa ATP para sa announcement. Magandang umaga po. Ngayong umaga po ay ginanap po natin ang salamat sa ating Panginoon, ang pagbibigay at pagbabalik ng lahat ng pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon at ang pasasalamat para sa bawat pamilyang ating kinakatawan. Sa linggo naman po ay pasasalamat para sa iglesyang ating pinaglilingkuran, sa iglesyang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya naman po, sa Sunday po, magbibigay po tayo ng mga special offering para sa ating iglesia. Siguro po, maganda po mag-enumerate po ako ng mga gamit na pwede po nating ibigay para po sa ating church, para po sa ating office sa loob. So, ito po yung mga usually na mga kailangan po ng ating church. Pwede po tayo magdala ng mga coupon band, mga candles, pwede rin ball pen, mga whiteboard pen, pentel pen, brown envelope, folder, white envelope. Pwede rin pong magdala po tayo ng mga paper plates na ginagamit po usually pagka meron po tayong mga gawain. Kung gusto niyo pong magbigay at mag-donate ng mga curtains, mga trash bag, condiments bottle, mga walis tingting, pwede rin po yan, walis tambo, dustpan, red wine para sa ating communion, pwede rin po mga sabon or mga detergent or powder, soap, pwede rin pong liquid soap, spoon and fork, either yung disposable o yung ginagamit natin usually sa bahay. Sunrocks, alcohol, disinfectant spray, pwede rin mga Baygon, ganyan, medyo dumadami daw po yung mga lamok ngayon sa ating kapaligiran ng ating iglesia. Pwede po ang albatros, yan. So, pwede po coffee, sugar, para po magagamit din natin pag may mga meeting po tayo. Anything na sa tingin niyo po ay magagamit sa ating iglesia, panglinis ng ating mga pews, o gusto niyo po magdala ng ventilador, o ano man po, baso, o plates, anything, basta anything po na magagamit sa ating pananambahan, sa ating mga, sa ating likuran, sa ating kitchen, pwede po nating ihandog para po sa ating Panginoon at para po sa ating iglesia na pinaglilingkuran din. Tayo po ay kabilang ng Crossroads UMC, kung kaya't sana po iparamdam naman natin this time yung ating pasasalamat sa linggo-linggo nating pinupuntahang iglesia. Pintura, kung gusto niyo magdala ng pintura para makapagpapintura. Siguro po kung magdadala ng pintura, isang kulay na lang. Mahirap pag iba-iba tayo ng kulay, tas isa-isa. Baka mag-iba yung atin. So maganda siguro kulay cream, yan, para magagamit sa lahat. No? Kung gusto niyo pong, kung ano man po sa tingin ninyo ang maitutulong natin para sa ating iglesia, maliit man po o malaking bagay, konti man po o marami, yan po ay isang napakalaking pagpapala sa ating Diyos at sa ating iglesia. At sa last Sunday po ng ating pananambahan, yun naman po ang ating pagpapasa ng pasasalamat sa ating mga manggagawa, sa ating workers and staff. Yun naman po ang pagdadala natin para sa kanila. Mayroon po mga particular na pwede rin po tayong dalhin sa mga susunod na panahon. At magkakaroon din po tayo ng isang maliit na, maiksing activity para po sa pasasalamat sa bawat isa. Yun po hindi man nakapagbigay ng Thanksgiving offering ngayon para sa pasasalamat sa ating Diyos na buhay, pwede pa rin po tayong magbigay weekly na pwede po nating isama sa offering every Sunday. Meron naman po tayong sobre na paglalagyan para po ma-specify lang na yun ay pasasalamat pa rin natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay maki-join sa ating mga gawain
at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa lahat. Salamat po sa announcement at nawa ay supportahan po natin ang mga gawain. Kaya Jonathan, may sasabihin daw po. Good morning po sa lahat. Bago ko po i-announce ay yung aking sasabihin. Ako po sa aming pamilya ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa support, sa prayers, and finance support sa amin. At si Jenny ay unti-unti nang gumagaling sa kanyang naging karamdaman. Ako po ay iba ang pakiramdam din. Para na rin akong biglang kinakapos ng ihina. Pero sabi nga ni Pastor, ang lahat ay kailangang ipagpasalamat at kailangang ipagpatuloy. Kami po sa aming gawain ng mga kalalakihan, patuloy po kaming tutugon sa distrito dahil ang fellowship po namin na gagawin sa 18 ay sa Cuenca, sa Irmas Quiet Place. Meron na po kaming sasakyan na may nag-provide na at salamat sa katauhan ni Ate Mayang. At although limitado po yung aming sasakyan, siguro may mga available pa pong 6 or 5 na person na kung gusto nyo pong sumama ay available pa po yung 6 na yon. Kasi kahapon po sa pag-uusap namin, 10 po yung aming nailista. Muli po, doon po ay meron ng pagkain doon sa Cuenca. One day fellowship po ito ng mga kalalakihan at aatinan po namin. Kaya kung ibig nyo pong makasama, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Kuya Buding dahil meron pa rin pong, although libre yung sasakyan, meron pa rin po tayong babayaran na diesel at toll fee. Ang pagkain po, wala tayong pagkain on the way dahil may pagkain pong provided doon sa church, doon sa venue. At yun po, salamat sa buhay ng bawat isa na laging may panahon sa ating Panginoon. Thank you po. Ganun din po, binabati po natin ang mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang birthday sa linggong ito sa 14 kapatid na Cora Santa Maria, 14 kapatid na Julian Dumka, sa 15 kapatid na Alan Carlos, sa 15 si Kuya Budin, at sa 18 Kuya Edgar. Ay, sa awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo at nawa ay patuloy ninyong maramdaman yung presensya ng ating Panginoon. Salamat din po sa napakagandang bulaklak na ipinagkaloob sa atin ng Dalisay family para po sa pag-alaala ng birthday ni Daddy at ganoon din po ng Thanksgiving ni Mami Valerie. Salamat po sa inyo at salamat din, bagamat nakakalimutan lagi magpasalamat, salamat po sa mga magagandang upuan na ipinagkaloob ni Ate P sa office at sa conference room. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Magaganda na po yung upuan natin sa office at sa conference room. At salamat po dahil nagagamit po ng ating iglesia. Pag may mga meeting at ganoon din po pag nag-o-office ang workers staff. So ganoon din po, supportahan po natin yung ating morning devotion, yung mga inatasan po na magpadala, magpadala na po tayo ng ating morning devotion. At ganoon din po, suportahan din po natin yung ating Sunday school. Agahan po natin yung ating pagdalo. Amen po ba? Kung paano tayo daw, sabi ni Kuya Budin, ay maaga pag meron tayong mga outing,
agahan din po natin sa ating church. At ganoon din po, bagamat malayo pa, binigay na po ang ating schedule ng ating Charge Conference. Ito po ay sa March 16 po yung ating Charge Conference. At ganoon din po ang PAC Workers Convocation sa November 23 to 25 po. Ang inyo pong pastor ay pupunta po sa Tagaytay Mission Camp. So ipag-pray nyo po yung inyong mga manggagawa. So, ganoon din po, marami pong salamat sa ating lahat. Magandang umaga po. God bless po sa ating lahat.